Nandiyan na! Sigaw ko at binuksan ko na yung gate. Nakita ko si Francine ang nagmamaneho at sinilip ko sa likod kung sino ang kaibigang sinasabi ni Lolo. Pero hindi ko to makita dahil tinted ang salamin. Pinarada na ni Francine ang kotse at tinawag ako na tulungan silang dalhin ang pinamili nila sa loob ng bahay. Bakit marami ba yan? Tanong ko na binatukan ako ni Lola Aida. Huwag ka ng maraming tanong, dalhin mo na yan. Saad niya sa akin. Opo la, sagot ko at binuksan ko na ang likod ng sasakyan. Nung nakuha ko na ang mga pinamili nila, nagulat na lang ako nung nakita ko ang babaeng nakatayo sa tabi ni Francine. Ikaw? Tanong ko sa kanya. Hi Ken, saad ni Jaisal sa akin. Hello Ken, bati rin ni Julie sa akin. Magkakilala kayo? Tanong ni Francine sa amin. Yeah, kanina sa airport. Siya yung nag-drop sa amin sa MOA. Sagot ni Jaisal. So, nagkakilala na pala kayo ng kuya ko. Kuya mo siya? Gulat na tanong ni Jaisal kay Francine. Oo. Sagot nito na lumapit siya sa akin at humawak sa braso ko. Ito ang Kuya Kenneth ko. Pulis patola. Pakilala niya sa akin, kaya siniko ko siya ng mahina. Kenneth! Sinigawan ako ni Lola Aida na nagulat sina Jaisal at Junie. Ay, pasensya na kayo mga iha. Saad ni Lola sa kanila. Aida, nakahanda na ang lahat sa kusina. Bakit ang tagal nyo? Tanong ni Lolo Rudy. Ito ba ang mga bisita natin? Oo, Lo. Ito si Jaisal at si Julie. Guys, ito nga palang Lolo Rudy ko. Pakilala ni Francine sa kanya. Magandang gabi po, sir. Saad ng dalawa. Magandang gabi naman sa inyo mga iha. Ay dahil lulutuin mo. Oo na. Kenneth, ipasok mo na yun sa loob. Utos ni Lola sa akin. Pasok na tayo sa loob. Yaya ni Francine sa kanila na sumunod sila kay Lola Aida. Lo, ang ganda niya. Saad ko kay Lolo nung kami na lang na binatukan niya ako ng mahina sa ulo at umiling siya sa akin. Pinasok ko ang groceries na binili nila at yung mga damit inakyat ko naman sa taas at nagmamadali akong bumaba para humarap sa mga bisita. Gusto niyo ba ng may inom? Tanong ni Francine sa kanila. No, it's okay. Nagkape na kami kanina sa mall. Sagot agad ni Julie. I would like some juice. Saad ni Jaisal. Alright, kuya juice daw. Saad ni Francine na hindi ko siya pinakinggan dahil nakatingin lang ako kay Jaisal. Naramdaman ko na lang na binatukan ako ng mahina ni Lolo Rudy. Juice daw. Saad niya nung dumaan siya sa likuran ko. Coming right up. Sagot ko at nagmamadali akong pumasok sa kusina. Kenneth, ano po la? Sa bodega ka na matutulog mamaya. Ha? Bakit po? Takang tanong ko sa kanya. Doon ko sila patutulogin sa kwarto ng daddy mo. Teka, dito sila matutulog? Oo. Nakausap na namin sila kanina, kaya doon ka na sa bodega matutulog mamaya. Saad ni Lola sa akin, na hindi na lang ako nagsalita at dinala ko na tong 3 baso ng juice sa sala. Ang ganda talaga ni Jaisal, lalo na pag ngumiti siya. Kaya napapangiti na rin ako pag ngumingiti siya. Kaya siniko ako ni Francine. Kuya, ang weird mo. Mahinang saad niya sa akin na natawa lang siya. Makalipas ang 1 oras, tinawag na kami ni Lola Aida para maghapunan. At doon na kinuwento ni Jaisal ang buhay nila sa London at pati na rin ang naging buhay nila sa ibang lugar bago sila nagstay sa London. Mahirap din palang pinagdaanan nyo, saad ni Lola Aida sa kanya habang tahimik lang na nakikinig si Lolo Rudy sa kanila. At ako, panay tingin ko naman kay Jaisal. Tinadyakan ako ng mahina sa paa ni Francine
dahil kanina pa ako titig na titig kay Jaisel. Kenneth, mahinang sad ni Lolo Rudy. Kaya napahiya ako at ngumiti na lang. Kami na ni Lolo Rudy ang nagligpit ng kinainan namin. Habang ang mga kababaihan naman ay tumungo sa sala at nagkwentuhan doon. Titig na titig ka kanina, saad ni Lolo Rudy. Napangiti lang ako sa kanya. Ay nako sa'yo, Kenneth. Ano, kamusta na kayo ni Sofia? Hindi pa rin siya sumasagot sa mga tawag ko, pati sa text. Bigyan mo na lang muna siya ng panahon para makapag-isip. Sariwa pa kasi ang sitwasyon. Payo ni Lolo Rudy sa akin. Pero gusto ko pong ipaalam sa kanya na hindi ko talaga sinadyang. Maski na apo, para sa kanya, kasalanan pa rin yun. At sinira mo ang tiwalang ibinigay niya sa'yo. Pagputol ni Lolo sa akin. Pagkatapos namin sa kusina, pumunta na kami ng sala. At napansin namin na wala sila doon. Baka nasa taas sila, saad ni Lolo. Lalabas lang ako, Paalam ko. Huwag ka nang tumambay ng matagal doon, saad niya sa akin. Umakyat na siya sa itaas, habang lumabas naman ako ng bahay at naupo sa silya. Kinuha ko ang phone ko para tawagan si Sofia. Pero panay ring lang ang phone niya. Kahit 5 beses na akong tumawag sa kanya at 10 text na ang napadala ko. Ay, ang tangi na sambit ko habang nakatingin sa gate. Nang biglang tumunog ang cellphone ko, kaya agad ko tong tinignan. Akala ko si Sofia. Hello, Jigs. Sagot ko. Dito na kayo matulog sa kwarto ng panganay namin. Saad ni Aida kina Jaisel at Julie. Sa kabilang kwarto naman ako. Saad ni Francine. Hindi ba nakakaabala na kami? Saad ni Julie. No, it's okay. Mabuti sa kwarto ni Daddy dahil malaki-laki ang kama at alam ko magkakasya kayong dalawa dyan. Ano sa tingin mo, Zell? Tanong ni Julie kay Jaisel na hindi to nakikinig dahil nakatingin to sa mga litrato. Jaisel! Muling tawag ni Junie. Ha? Yeah, it's okay. Thank you so much sa hospitality. Walang anuman yun. Feel at home lang kayo. Saad ni Aida sa kanila. Sige, iwan na muna namin kayo para makapaghanda. Saad ni Francine na nakatingin lang si Aida kay Jaisel at ngumiti siya bago sila lumabas ni Francine. Ano sa tingin mo? Tanong ni Julie sa kanya. Gusto ko dito. Saad ni Jaisel na napangiti si Julie at napatingin siya sa paligid. Kita ko nga. Saad niya na napatingin sa kanya si Julie at sa litrato sa likuran niya. Ang pogi ng papa ko nung bata pa siya. Saad ni Jaisel nang hinawakan niyang litrato ni Ken nung bata pa siya. Tumingin-tingin siya sa mga litrato habang ina-assemble naman ni Julie ang sniper rifle niya. At nung naisuot niya na ang scope sa ibabaw nito, nakita niyang nakaupo na sa kama si Jaisel at titig na titig to sa litratong hawak niya. Baka mabutas na yan katititig mo. Biro niya. Shut up! Saad niya kay Julie na natawa lang to ng mahina. Kinuha ni Julie ang silya at umupo siya malapit lang sa bintana. Kalong-kalong niyang rifle niya. Matulog ka na, babantayan kita. Hindi pa ako inaantok. At nilagay niya muli ang litrato ni Ken sa tukador at lumapit siya sa kabilang side ng bintana at tumingin siya sa labas. O wag masyadong magpakita sa labas. Hindi natin alam kung may nagmamasid ba sa atin. Babala ni Julie sa kanya. Ano ka ba? Ligtas tayo dito, no? Saad ni Jaisel sa kanya. Nang may napansin siyang taong nakaupo sa labas lang ng bahay. Saan ka pupunta? Tanong ni Julie sa kanya. Nung naglakad na papunta sa pintuan si Jaisel. Lalabas lang ako, magpapahangin. Teka, ilalagay ko lang sa ilalim ng kama ang rifle ko.
Hindi na, huwag mo na akong samahan. Nahihibang ka ba? Paano kung may mangyari sa'yo sa labas? Pag-aalala ni Julie sa kanya. Gaya ng sinabi ko, ligtas tayo dito, kaya wala kang dapat ikabahala. Tinuro pa niya si Julie bago siya lumabas ng kwarto. Nakita kong bumaba ng hagdanan si Jaisel nung papasok ako ng sala mula sa kusina. Napahinto kami pareho at nagkatinginan kami. Hi, bati ko sa kanya. Nanginitian lang niya ako. May kailangan ka ba? Wala, lalabas lang ako para magpahangin. Gusto mo samahan na kita? Nakangiti kong saad sa kanya. No, okay lang ako. Salamat. At naglakad na siya papunta ng pintuan. Nakatunga nga lang ako nakatingin sa kanya nung palabas na siya ng pintuan. Kaya umiling na lang ako at pumunta na sa bodega. Sinara ko ang pinto at nahiga na sa kama. Sa labas ng bahay, nakita ni Jaisel si Rudy na nagbabasa ng dyaryo sa mahabang silya at sa tabi niya isang mug ng tsaa. Napatingin sa kanya si Rudy kaya nginitian niya ito. Ngumiti rin sa kanya ang matanda. Naglakad-lakad malapit kay Pinky si Jaisel bago siya lumapit kay Rudy at umupo sa kabilang dulo ng upuan na tila hindi siya pinansin ng matanda at patuloy lang to sa pagbasa ng dyaryo niya. Tahimik lang siyang nakatingin sa gate habang naririnig niyang ingay ng dyaryo nung nilipat ni Rudy ang isang pahina at kinuha niya ang mug at uminom ng tsaa. Muling nilagay ni Rudy sa tabi niya ang mug at muling binuksan ang dyaryo at nagbasa siya. Tahimik pa rin silang dalawang nakaupo sa mahabang silya hanggang sa dumighay si Rudy at natawa na lang si Jaisel. Pasensya ka na. It's okay. Natahimik muli silang dalawa ng sandali. May gulo na naman ba? Pasimpleng tanong ni Rudy kay Jaisel na nakatingin lang sa gate ang dalaga. Opo, sagot niya. May ugnayan ba to sa huling dalaw niyo rito? Tanong ni Rudy na nilipat niya ang pahina ng dyaryo at tumango lang si Jaisel. Natiniklop na ni Rudy ang dyaryo niya at nilagay niya to sa tabi niya. Kinuha niya ang mug at uminom ng tsaa. Ay, saad ni Rudy. Naniyoko ni Jaisel ang ulo niya at nilagay niya ang kanang kamay niya sa silya. Nainabot naman to ni Rudy kaya napalingon siya sa matanda. Nginitian siya ni Rudy. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Napangiti si Jaisel at agad tong lumapit kay Rudy at yumakap sa kanya. Ay, maraming salamat. At nakita na tayo sa wakas. Apo ko. Lolo Rudy. Saad ni Jaisel. Bumitaw na si Jaisel at nagpapahid siya ng luha sa tuwa. Ano ang plano ng mama mo? Siya na raw po ang bahala sa lahat kaya naghiwalay kami dahil ayaw niyang masama ako sa gulo niya. Ay, alam ba ng daddy mo na nandito ka? Hindi ko po sinabi sa kanya na babalik kami dito. Kailan mo huling nakausap ang daddy mo? Nung birthday niya po. Nasa London sila ngayon ni Chelo dahil sa business nila. Sa Biyernes o Sabado ata ang balik nila. Alam ko po, naikwento po ni Junior sa akin yan. Junior? Takang tanong ni Rudy. Si Ken Polo. Natatawang saad ni Jaisel na natawa na rin si Rudy. Manatili muna kayo rito. Huwag ka mag-alala. Ligtas kayo dito. Hindi, Polo. May susundo po sa amin bukas. Pero apo, mas magiging kampante ako kung dito kayo mamamalagi. Pasensya na, Polo. May safe house kami na pwede naming tirhan at alam kong ligtas kami doon. Isa pa po, hindi maganda na magkakasama kami. Alam niyo po ang rason na yun. Saad ni Jaisel sa kanya na napabuntong hininga na lamang si Rudy
at tumingin siya sa apo niya. Napangiti si Rudy. Alam mo, sa inyong tatlo, ikaw lang talaga ang naging kahawig ng Lola Aida mo. Pansin ko nga po sa mga litrato sa kwarto ni Daddy. Nakarinig sila ng ingay sa loob ng bahay. Kailangan mo nang bumalik sa loob. Lolo Rudy, may sasabihin pa sana si Jaisel nang biglang lumabas si Francine. Jaisel, akala ko natulog ka na. Nagpapahangin lang ako. Pagsisinungaling niya, napansin naman niyang napatingin si Francine kay Rudy. Pumunta kasi ako sa kwarto niyo, wala ka doon, kaya lumabas ako dito. Sabi ko ni Julie nandito ka. Bakit? May kailangan ka ba? Tanong ni Jaisel. May papakita lang sana ako sa iyo kung maaari. Sige. Good night po, sir. Saad niya kay Rudy. Sige, good night. Saad ni Rudy. Bumaba sa kotse niya si Ingrid at naglakad siya papunta sa isang apartment. Nag-doorbell siya. Naghintay siya ng sandali nung bumukas ang pinto. Nakita niya ang nakasando lang na si Johnny at may hawak ng bote ng beer. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Johnny sa kanya. Magandang gabi din sa'yo, John. Saad ni Ingrid na pinapasok siya ni Johnny sa loob at sinara niya ang pinto. Umupo sa sofa si Johnny at pinatong niya ang mga paa sa mesa habang nakatayo lang malapit sa pintuan si Ingrid at tumingin to sa paligid. Anong ginagawa mo rito? Tanong uli ni Johnny sa kanya. Naparito ako dahil sa lakad niyo bukas. Gusto ko lang makasiguro na hindi kayo papalpak. Saad ni Ingrid sa kanya na tinignan siya ng masama ni Johnny at nilagay niya sa mesa ang beer niya. Seryoso ka ba? Ilang beses na ba akong pumalpak? Tanong niya kay Ingrid na ngayon ay naglakad na malapit sa kanya at nilagay ang bag sa single chair at hinubad ang jacket niya. Wala pa naman. Gusto lang masiguro ni Sir. Saad ni Ingrid na napatingin si Johnny sa suot niyang sleeveless at tumakbo ang mga mata niya pababa sa magandang hubog ni Ingrid. Hindi ka pa rin talaga nagbabago, ano Johnny? Saad ni Ingrid dahil nakakalat pa rin ang apartment niya sa mga damit at mga gamit niya sa paligid. Ano ngayon? May problema ba? Wala naman. Saad nito. Naagad siyang tumalikod at naglakad papunta sa kwarto. Sabay lingon niya kay Johnny. At pinakita niya sa lalaki nung binaba niya ang pang-ibaba niya. At nahulog to sa sahig bago to pumasok sa kwarto. Napabuntong hininga na lamang si Johnny at tumayo siya at pinatay ang TV. Sumunod siya kay Ingrid. Huminto na muna siya sa pinto at nakita niya tong nakahiga na sa kama at wala nang saplot. Ano, titignan mo lang ba ako? Tanong ni Ingrid sa kanya na napangiti ang lalaki at sinara ang pinto ng kwarto. Tumayo si Johnny sa paanan at nakita niyang naglakbay ang kamay ni Ingrid patungo sa kanyang ibaba, papunta sa harapan niya. Napangiti si Johnny. Marahan niyang sinunggaban ang ibaba ng dilag. Sisid marino ang ginawa ng lalaki. Napapapikit na lamang si Ingrid sa ginawa ni Johnny. Habang napapatili naman si Ingrid nang maabot niya ang sukdulan. Pagkatapos ay agad siyang lumapit kay Johnny at humarap sa ibaba nito. Agad niya tong sinunggaban. Dahang-dahang napahiga si Johnny. Gumapang ang babae papatong sa kanya hanggang sa nagkaharap ang mukha nila at nagtitigan silang dalawa. Dinampian siya nito ng halik at hiniga ni Ingrid ang ulo niya sa dibdib ni Johnny. Noon na pinasok ng lalaki ang babae. Bigla siyang pinigilan ni Ingrid kahit kita niya sa mukha ng lalaki na gugustuhan niya ito. Hanggang ngayon? Tanong ni Johnny sa pagpigil ni Ingrid sa kanya.
Johnny, hindi na ako malinis. Wag. Saad ni Ingrid sa kanya na hindi gumalaw si Johnny. Kahit na, alam mo naman ang nararamdaman ko sa'yo, hindi ba? Hinawakan ni Ingrid ang mukha niya at hinalikan siya sa labi. Alam ko. Naluha si Ingrid. Alam ko. Saad niya na inangat niyang sarili niya kay Johnny at kumalas ang dalawa. Alam ko. Saad ulit. Hi mga loves! Pa-support naman po ng new backup channel natin, Miss Amorosa. Pa-subscribe naman ako mga loves. Maraming salamat. Ingat po kayo. Mwah!